Ito si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal, Topacio, Ogina, Macho Pangan. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo lahat ng ugat sa inyong katawan at kasama ko ang may bagong hairdo na Juby de Guzman! yan, hi. At special po ang ating episode. Yan. Sa araw na ito, na kasi ay meron po tayong special guest live, live, Oh, hindi live. lang sa Zoom. Upang magdala po ng swerte. Etong bagong taon natin. Ha? Oo, pero bago yan ay siyempre, kailangan natin na i-discuss itong mga current events natin. Po. Sapagkat napakarami po nangyayari kahit bakasyon ay wala tayong bakasyon ngayon. Opo. Oo. Sapagkat alam nyo, kita nyo ha, ngayon ay huling araw ng week. Diba? Weekend na. At syempre kahapon medyo ang dating natin ay medyo light lang ng konti. Yan. Pero sa ngayon ay titingnan natin, magbabalik tanaw tayo sa the year that was pagdating doon sa flood control. Sapagkat Yeah. pilit na nililihis kung saan-saan ang usapan. Opo. Oo. Bumalik tayo sa flood control at tingnan natin yung analysis. Napakagandang analysis ito na inilatag ng ating kaibigan dating secretary, yan, dating congressman, na walang iba kundi ang poging-poging si Mike Defensor. Wow. Yan, oo. Yan, sige. Kasi sabi niya sa kanyang Facebook post na eto napakaganda ha, walang politika to, very objective ito na analysis sa mga events that transpired doon sa flood control, yung tinatawag na floodgate, flood control scandal. Ayan. Oo, sapagkat sabi kasi niya, noong sasabog na yan, parang inunahan na ni Pangulong Marcos at sinabing mahiya naman kayo. Ayun. Oo, kasi parang hindi na maitatago eh. Hindi na kaya. Oo, hindi na kaya. So, pinangunahan niya at dahil nauna siya, alam niyo sa PR ganyan yan eh. Pag nauna ka, sasabihin, Kanya yung credit. Oo, hindi. Ayun. Not only kanya yung credit, ikaw ang magkocontrol ng narrative. Ah, So, he tried to control the narrative. yun lang. Oo, ang sinabi niya, bilyon-bilyong pisong nawala sa flood control, Opo. mahiya naman kayo, at ang pinalalabas nila, ang mastermind ay si Zaldico. Ayun. At ang pagpapahayag ng Pangulo na mahiya naman kayo at pag-iimbestiga ay gusto nilang palabasin na ang pamahalaan ay naglilinis ng bakuran. They're cleaning their own mess. Opo. Ang nangyari naman ay mabigat. Meron silang hindi na-control. Unang-una, si Marcoleta, ang naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya nung medyo lumilihis na sa storya, ay tinanggal naman nila si Marcoleta at ipinalit ay isang tao nila, si Ping Lacson, na kita mo naman ay hindi pa nag-uumpisa ang investigasyon, may conclusion na siya sa kung sinong credible, sinong hindi credible. Ang script nga nila, si Zaldico at mga contractors at mga district engineer. Ang problema ay mayroong mga lumabas na hindi na nila na-control, na nasira yung kanilang script. Unang-una. Nag-leak na. Unang-una nagsira sa script si Curdy at Sara Diskaya. Opo. Okay. Na sinabing wala silang nakausap na mga congressman at contractor na hindi sinasabing si Speaker Romualdez at si Zaldico ang humihingi ng kickback. Oh. Okay. Yon. Bagamat sinabi, katulad ng paulit-ulit nating tinatalakay dito na ang mga Diskaya hindi directly, they did not deal directly with Martin Romualdez, yun ang laging sinasabi. Mukhang bibig na nila. Kasama Opo. si Martin Romualdez yun sa 25%. Pagkatapos, may lumabas pa na hindi rin nila inaasahan. Unang-una, si Gutesa, na sinabing nagde-deliver ng male-maleta Opo. na pera. 48 million isang maleta, di ba? Etc. Sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Opo. Hindi nila inaasahan yon, which corroborates yung sinasabi ng mag-asawang Diskaya na may kinalaman si Martin Romualdez. Corroborative Ayun. yon from two different sources. Okay, di ba? Lumabas din si Marvin Rillo. Opo.
Ito, siga ito eh. Bakit? Kaya tawag siya nga sigarilyo. Ah. Ayos ah. Oo. Mm. Na sinabi niyang na yung aide niya na si Bogs Magalong ay ang bagman at madalas gamitin ang pangalan ni Speaker Romualdez. Oh. At itinuro pa ang ilang mambabatas katulad ni Roman Romulo, Opo. Patrick Michael Vargas, Opo. Arjo Atayde. Kasama daw ang amang si Art Atayde, si Jojo Ang ng Uswag Ilonggo at Nicky Briones ng AKAP. At nasangkot na rin ang iba pang mambabatas na si Marcy Chodoro, Florida Robes, Eliandro Madrona, Benjamin Agarao, Bem Noel, Dean Asistio at Maria Victoria Copilar. Yan, oo. Ito ay bukod pa doon sa pag-under oath ni Sergeant Orly Gutesa. Na mali-maleta ang dinideliver. Regular. So, di nung kakagulo, no? Opo. Napalitan na nga si Marcoleta. Kinokontrol pa nila. Ang hindi nila inaasahan ay si Saldico na patuloy nilang iniipit na gusto sana nila na ito ang umako ng lahat ng kasalanan ay biglang nagsalita. Ala. Nung maramdaman niya na ilalaglag siya, Ilalaglag siya. oo, ay sinabi niya, number 1, si Pangulong Marcos ang nag-utos ng 100 billion na insertion Ala. dahil may 25% itong kickback. Again, hindi natin sinasabing totoo, pero ito mga aligasyon. Oo. Inamin na na may personal delivery ng 1 billion in cash at may tara. Ay. Tara, yung parang kota na 2 billion kada buwan para sa Pangulo. O, tama, yung sinasabing 25 billion na kickback sa 100 billion kasi kung 2 billion a month, 24 billion a year. At yung 1 billion palang dineliver ay mukhang paunang bayad, sabi ni Saldico. Okay. Nasangkot na rin si First Lady. Opo. Meron daw ibinigay sa customs ang 11 billion na kaugnay sa sugar importation kay First Lady. Sabi lang yan, sinabi lang yan naman ha. Opo. Hindi natin sinasabing totoo. Ha? At mayroon daw sindikato ng smuggling sa sibuyas at bigas, Ah, yes. Opo. sigarilyas at mani, sitaw, pataw, patane. Opo. Hindi mo kasama sibuyas at Nangyari bigas yan. lang ha. Baka maniwala sila. Pati sigarilyas at Hindi mani. pa bahay kubo yan. Hindi pa. Hindi pa bahay kubo. Opo, hindi pa. Oo, mabigat. Oo, pero mabigat ha. Mabigat na yun. Ano ito? Bahay buo. Hindi kubo. Nabuko sila eh. Bahay. Nabuko ni Saldico. Oo nga. Okay. Oo. Ngayon, siniwalat na rin ni Saldico na 51 billion ang insertion ni Oo. Ferdinand Alexander na mas kilala sa pangalang Sandro Marcos. Oh, wow. Ngayon, nasira din ang script ni Pangulong Marcos sapagkat sinabi ni Saldico na yung salaysay ni Yusek Bernardo na ang delivery ay 25 billion, ang total palang delivery ay 52 billion. Billion ang Ala. pinag-uusapan natin Opo, dito ay opo. hindi milyon. Pag ini-imagine ko, Opo. hindi ko ma-imagine gaano kalaki itong peran to eh. Opo, opo. Hanggang milyon lang tayo eh. Ayun. At hanggang milyon, ano lang, pa konti-konti lang. Konti-konti. Oo. Ito, bilyon na ito. Ala. Imagine ang 1 bilyon ay 1,000 milyon. Grabe. Oh, imagine mo kung gaano karami yung 52 billion. That's 52,000 million. Wow. Yung bundle na 1 milyon na ganyan, kalaki. 52,000 nun. Grabe. 52,000 nun. Ganong karaming Hindi tayo kwarta. makakabilang yan. Oh. Kasi, ang script ng administrasyon ay si Saldico ang mastermind. Ang mga kabo, kumbaga sa wedding, yung mga enforcer ay si Yusek Bobby Bernardo. Oo, si Yusek Cathy Cabral. At ito pa ang mabigat sa ginagawa ng administrasyon para malihis kay Pangulong Marcos, kay Ferdinand Martin Romualdez, kay Sandro Marcos, at saka kay First Lady, yung mga alam nila. Kasi nagpe-prepare na yan eh. Opo. Obvious naman eh. Kasi nakikita naman natin yung sinisiwalat ni Representative Leviste na yun ang panunuhol, na inumpisahan na ng tigda 2 milyon. Pasko pa lamang yun ha. Tig 2 milyon. Ay para sa impeachment yan. At para yung impeachment ay
Opo. maging liyamado sila pagdating sa Senado kasi sigurado na yan Opo. sa Kongreso. Marami dyan, may mukhang pera sa Kongreso. Ang mga tinarget naman nila, kita mo yung alam nila na anti-impeachment, si Chis Escudero, si Jinggoy. At dinawit pa nila yung mga iba para hindi halata. Si Bong Revilla, si Nancy Binay, pati Grabe, si Grace Poe. Di ba? Ngayon, pinalabas din nila si Henry Alcantara. Na nagsole ng 181 million. Binibili ang witness protection kaya hindi walang restitution ang witness protection kasi nga lalabas diyan unang-una mabibili mo yung protection mo. Number 2, source of corruption yan negotiation yan Grabe, Okay. Nasa WPP na tong si Henry Alcantara. Lahat ng sabihin mo ituro mo yan. Ituturo niyan siyempre. Under na siya. Kasama pa, ito yung mga maliliit na isda na kayang-kaya nilang kontrolin. Si Bryce Hernandez. Di ba? Opo. Meron daw mga conversations with Joel Villanueva and Jinggoy Estrada. Ito, nagsoli rin ng Lamborghini at GMC. Hindi ko nga maalaman, kaya ngayon restitution, yan may problema yan. Problematic talaga yan. Eto pa. Yung mga maliliit na kaya nilang kontrolin, kaya nilang takutin. Si Engineer JP Mendoza. Yun ang script ng Malacanang. Ang script nila, ipakulong si Saldico, di ba? Yun ang unang-unang winarant Wala pa namang nai-issue ng warrant ng kongresista o dating kongresista, kundi si Saldico. Saldico pa lang. Yung nagtimbog sa kanila, nag-booking sa kanila, yung whistleblower, yun bang unang-una nila? Yan. Ikulong si Saldico at gawing isang fugitive para makontrol din nila kung sakasakali. Yung mga diskaya, hindi tinanggap sa witness protection. Si Gutesa, sinisiraan. Pati si Leviste ngayon, sinisiraan lahat ng naglabas ng ebidensya na nagtuturo sa Malacanang at sa First Lady at kay Martin Romualdez at kay Sandro Marcos. Sinisiraan nila at gagawin nila yung mga kontrolado nila ng mga natatakot nila, na-intimidate nila mga witnesses katulad ni Hernandez, Bernardo, etc. Ayun nga, pinatay na nga namatay na si Jose Cabral. Di malaman kung nagpakamatay, pinatay, di ba? Ngayon, sa gitna ng lahat ng yan, mukhang tuloy-tuloy ang impeachment Kasi yun nga ang sinasabi ni Representative Leviste na 10 billion ang itinaas si MOOE. Ano yun, di ba? Maliwanag ng panuhol yun di ba? Oh my God. Maintenance, operating, and other expenses. Bawat congressman meron yan. Di ba? Pambayad ng mga consultants. Madaling kalikutin yan Internal pa lang yan puwera pa yung mga insertions na hanggang ngayon may insertions din. Di ba? Tinalakay na natin yan. Yan ang mahirap At kita naman natin, hindi lamang ang administrasyon but the supposedly independent na ICI, ganyan din patungo. Kumpas din naman Malacanang, may nakapansin nga na bakit daw bago magrekomenda ng prosecution ang ICI, ina-announce muna ng presidente. Akala ko ba independent? Ibig sabihin, alam mo. At bakit ang ombudsman ang kumukontra sa mga nagbibigay ng ebidensya katulad ni Leviste? Opo. Hindi ba papel ng ombudsman ay pag may binigay sa ebidensya, i-validate mo? Pag-aralan mo. Hindi i-criticize yung nagbibigay ng ebidensya. Kailan pa naging politicize ang ombudsman na hinuhusgahan nila? Ngayon lang. Ngayon lang, iyan ang sinasabi ko na binaboy na naman nila yung matibay na institusyon na yan. Yung ombudsman, nilagay nila, tuta nila. Yan ang mabigat. Grabe. So yan ang problema nating lahat ngayon. Iyang pinupush, dalawa yan, pinupush yung narrative nila na walang kinalaman si Marcos. Opo. Number 2, yung impeachment ay itutuloy nila yan. Yan ang mabigat na sitwasyon natin. Malaking Kaya yan ang budget dapat yan. ingatan natin. Siyempre, at nakita na natin, ayan na naman, balik na naman ang insertions, balik na naman ang allocables. At sinabi na natin kung sinong top 10, pero lahat halos yan meron. Dahil yan ang panunuhol nila, yung allocables. Kaya nga allocables, hindi pa allocated. Allocables pa lang. Na pwede Future pa lang. tense. Future yan. Future. Pag pipirma ka, saka ibibigay sa iyo yan. Okay. Ayaw mong pumirma, wala ka.
Wala kang unappropriated allocations. Opo, Yan. opo. Di ba, ginawa rin nila kina Leviste? Yes. Sinabi, eto yung incentive mo sa distrito mo. Huwag ka na lang magulo. Ayun. Yan ang mabigat. Bago, anong ginagawa nitong mga Marcos? Ang inaanunsyo nila. Puro pagpapakyut na wala naman. Puro salita lamang. Katulad nito, nanawagan si Pangulong Marcos noong bagong taon. Tayo daw ay magkaisa. Paano tayo magkaisa kung inuusig mo ang mga kalaban? Paano tayo magkakaisa kung pinilipit mo ang isang taong kamoting kahoy, gagawin mong ombudsman, yung ICI, gumawa ka ng ICI ay hindi naman pala independent, meron na namang yung isinusuka ng taong bayan na unappropriated allocations or yung UA mo ay nandyan pa rin, mga insertions nandyan pa rin. Hindi mo pa rin binabalik yung 60 billion ng PhilHealth. Di ba sabi ibalik? Kukunin mo sa 2026 budget, kinuha mo na. Kinuha mo, ibalik mo, hindi sinasabing kunin mo sa iba. Paano tayong magiging unified niyan? Patuloy mong pinapa-impeach si Vice President Sara Duterte dahil masikat sa'yo. Kaya walang naniniwala sa'yo, pare ko sasabihin pa niya, we will achieve more if we remain united. Let us continue to work for a better and more humane new Philippines. Anong you're working for a better or more humane Philippines? Or working for more kurakot para sa mga kaalyado mo? Walang maniniwala sa iyo dyan. BS yan. Magdisiplina daw. Disiplina wala nga kayong fiscal discipline. Ayan na naman yung mga insertion mo. Paano magkakaroon ng shared commitment to progress na sinasabi mo? Hindi nga tayo asenso, puro nakaw ang ginagawa ninyo. Anong achievements? Yun puro ghost project achievement ba yun? Nanteting naman, puro puro salita. Di ba? Kaya walang naniniwala. Yes. Bago sasabihin pa nitong nuclear bomb. The only. The one and only. Ang presidente hindi bumiyahe, nagtatrabaho. May utang na loob namin yun. Di ba kaya nga natin siya sinisweldohan para magtrabaho? Utang na loob natin, hindi daw bumiyahe ang presidente. Nagtrabaho daw. Trabaho lang. Abay, dapat lang. Ikaw ang presidente. Tignan mo yung budget na puro insertions. Palagay ko naman. Tingnan natin kung may ibibito siya. Dati, sa trilyon-trilyon, may binito siyang 24 billion ba? Binawasan. Sa daan-daang bilyon. A drop in the bucket. Ngayon, tingnan natin kung may bibito siya. Tingnan natin kung talagang binasa niya. Tingnan natin kung yung mga insertions itatanggalin niya sa mga kaalyado niya. Ay nako. Tayo'y pinagbobola pa. Kaya walang naniniwala sa inyo. You are insulting our intelligence. Binigyan din pa na, hindi pumunta sa Baguio ang Pangulo. Ang kapal mo naman, naghihirap ang taong bayan, pupunta ka pang Baguio. Masyal ka pa. Nagtatrabaho daw. Dapat lang. Utang na loob natin sa bagay. Ano ba naman, di ba? Masyado naman tayong umaasa, di ba? Pinalal na nga natin presidente, gusto natin magtrabaho pa. Sobra naman tayo, no? Ay, nako. Working over the holiday. Lahat po kami working over the holiday kasi mahirap po ang buhay ngayon eh. Bakit? Dahil sa inyo. Anyway, mga kasama, sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio